Podcast. It's our continuation ng part 1. Part 2 na po tayo. So, thank you for tuning us with us. So, Thank you guys. as I speak kanina, di ba, na ito na yung part 2 natin. Nasa 30th day na ba tayo? 30 Oo. plus. 30 plus. Mga 30th day. matitindi na Last yung 10 nangyayari. Ito na yung mga matitinding mga pangyayari sa Patmos. Ito na yung bumuka yung langit. Bumuka ba? Ayun na nga, 30 days. So, isipin mo, isang buwan. Isang buwan ka nang hindi kumakain. Ganun siya. Ganun siya. So, parang, Pero you can walk. oh, I can walk. Pero- I can dance. I can Ay, you can dance na. Hindi, 30, kaya pa. 30, Kaya kaya pa pa. ba? Hindi na. Yung like vision, maayos pa. Yung vision, hindi na masyado. Oo, ano ko yun eh. Kasi Kailangan parang kailangan ko na ng salamin. Pero nagmi-minister ng ka ba sunglass. ganun? Oo, Nang 30? hilo. meron na din. Ayan. Meron na. Ito na nga yung ito nga yung isa sa mga amazing na napagtanto ko, no. Dumarating yung time na sobrang hina ako. As in talaga, physically sobrang hina ako. Pero pag sinabi ni Pastora May, Pas, nandiyan na yung mga guest. Nararadyo niya na. Pastor Jairon, nandiyan na yung mga guest. Mag-i-speak na tayo. Lumalakas ka. Lalo na pag nagmi-minister ka, lalakas ka. Parang, kaya nga yung mga umaakyat doon, parang hindi ka naman nagpa-fasting pa. Parang ganyan. Lumalakas pag nag-i-speak, pag nagmi-minister. Parang binibigay din ng Lord na encouragement, hindi lang sa akin, para rin sa kanila. Yeah. So, ganun na yung nangyari, 30 days. So, ano na siya, sabi ko nga kanina, sa part 1, habang tumatagal, mas nagiging extreme yung mga pangyayari. No? Spiritually, physically, mentally. So, tapos, ayun na nga, nakausap niyo si Pastora Krisha na magpaakyat na ng mga sasama sa akin kasi nga hindi nakakayanin ng katawan ko. Which is true, hindi naman talaga kinakain na ng katawan. Unti-unti na nagsha-shutdown yung katawan mo. Paisa-isa. Una, mata mo, diba? Kailangan, duling ka na, right? Sunod, yung paa mo, hirap na tumayo, suka ka na ng suka. Miski nga pagpunta sa CR eh. Alam mo kung anong kaligayahan ko, ito pa pala. Alam mo kung anong kaligayahan ko sa everyday, mag-toothbrush. Kasi may nalalasahan ka. Yeah, may lasa. Na maanghang. Yes, may maanghang. Nagkukul ang ano So, mo. alam mo yung toothbrush ko 4 Bibig. times a day. Ay, gusto ko yung malasahan toothbrush. At least may nalalasahan kang bago. So, ayun na nga. No, lumilipas yung araw. Sabi niyo sa akin na tumawag kayo sa cellphone ng Piniel. Sabi niyo, Pas, magpapaakit na kami dyan. Akit na dyan sila Pastora. Akit na sila Kling dyan. Para samahan ka. Umakyat nga sila. Tapos nagulat ako, ba't sila may bitbit ng mga maleta? Mag-i-stay na daw sila. Sabi ko, hindi, bumaba kayo. Bumaba kayo. Kaya mo pa? Kaya ko pa. Oo nga. Bumaba kayo. No? Magsasabi ako, Sabi ng mga elders dito, ng mga, bakit nandito ka? Ang bilis daw. Hindi po, kaya pa naman po niya. Pero ikaw, anong pakiramdam nung bumalik na kami? Bilang sa mag-isang nagpa-fasting sa Piniel, bilang for the rest of parang ilang days ka na mag-isa lang, nung nandun na kami, anong pakiramdam na may isang kapatiran na nasa paligid lamang, nagpa-fasting din, Kapatiran pa, hindi pa asawa. hindi pa asawa. Siyempre kapatiran na, yung mga 35 days na. na nandun kami, 33 yon kasi 7 days ako Oo, next mga day eh. ganun. Nung nandun na kayo, kasi as much as possible, ayoko talaga. Pero nung time na parang nanghihina na ako, parang hindi na kaya ng... Ito yung higaan ko, ayan lang yung CR. Yung hindi na ako makapunta ng CR. Sabi ko, kailangan ko na. Kailangan ko na ng kasama. Hindi ko man Kailangan mo na ng tungkod, ako yung ginawa mo. Siya tungkod ko. Hindi ko na kayang tumayo sa sarili ko. Mga 35 na yon, mga 5 araw na lang. Bigla ako nang hina nung dumating sila. As in, talagang parang... Bakit? Parang kang paralitiko. Hindi, bakit? Bigla, ewan ko, hindi ko alam eh. Siguro, Para at least scientific. pinakita ng Lord na may purpose talaga yung pag-akit Siguro, nila. alam ng Diyos din na magiging mahina ka at kaya kami pinadala. Alam niyo, parang akong preso nun. Naalala ko lang bigla talaga. Yung pag nakakita ko kayo, umiiyak ako. Di ba? Ayun nga, yung tinanong ko, anong pakiramdam? Nung... Hindi, bago pa yun. Kahit yung mga 20 days pa lang, pag umakit sila, Pastora Andy, umakit kayo, sila Pastora Eva, Pastor Joseph, umiiyak ako. Parang ano ngayon lang ba ako nakita ng tao? Parang gano'n. Yung pala, alam mo yun, yung parang masyado kang babad sa spirito. Parang masyado kang babad sa spirit na, hindi siya emotions eh.
kumbaga parang umiiyak din yung spirito mo pag nakikita mo yung mga tao sa paligid mo. Yung ganun, parang, meron pang mga instance na pinapakita sa akin ng Lord kung ano yung ginagawa ng tao mismo. As in talaga. Kasi in-open up ko to sa kanya, doon may isang kapatiran tayo. Word of knowledge. Tapos ang sakto talaga. Nangyari May isang talaga. kapatiran tayo na parang namumuhay siya sa kasalanan that time. Ito hindi ito nananakot Tapos parang sabi ng Lord, pag-pray mo nga ito si ganito. Pinag-pray ko. Tapos pinakita sa akin ng Lord vision, malinaw, kung anong ginagawa niya. Nung umakit siya sa pinya, sinabi ko sa akin. Tapos bigla siyang na-rebuke na, paano nangyari? Paano mo nalaman? Hindi ako, syempre si Lord. Pero so, grabe yung iyak naming dalawa, nagayakapan lang kami, nagpipray lang kami dalawa. Kasi, hindi siya something na kinokondemn sila ng Panginoon. Pero kasi, si Lord ayaw niya ng kasalanan talaga. Yeah. Ano nakita ko doon, abang kinikwento mo, yung fasting ni Pastor Jiro, hindi lang talaga for his benefit. Yes. Talagang someone has to suffer, sacrifice, For the sake of mas maraming tao. Meron pa, maraming ni-reveal sa akin yung Lord habang nandun ako sa taas. Tapos, mini-message ko, pinapa-message ko agad sila dito sa baba. Pastor Glenn. Kunyari, halimbawa, may isang sinabihan doon na, paalala mo sa tao na to, na dati ganito yung pag-ibig niya sa akin. Ngayon, hindi na nga siya nananalangin. Sinabi, totoo, ginagawa, hindi na siya nananalangin. Tsaka it's a good thing naman na may isang parang taong ginagamit din yung Lord to warn you. Yeah. Tapos meron pa, basta madami. May mga answered prayers pa na sobrang. Hindi mo malalaman kung paano nangyari. Hindi ko siya binibigay na dahil pinanalangin ko. Hindi ganun. Walang ganun sa akin. Kumbaga, andun lang ako para ipanalangin yung tao na yun. Hindi yun dahil sa akin, hindi dahil sa ganito, hindi dahil sa ganyan. Walang glory sa akin. Kumbaga, andun lang ako sa time na yun para ipanalangin sila. At natutuwa ako na isa ako sa mga nanalangin sa kanila. Amen. Wow. Kasi, Tsaka during that last 7 days, di ba nga nandun ka? Ano yun, nag-fast ka rin, right? Nag-fasting kami. Sinamahan mo siya sa fast. Kasi 'di ba, naalala mo 'yun, ang dami din nagfa-fasting kasabay niya. Kasi talagang napaka-importante. Pastora sa Eva. babas, dito sa taas. Yeah, ang daming nag-fasting din. Kayo, 'di ba? Yung ibang leaders dito sa church. Why? Kasi napaka-importante na may nagpi-pray din dun sa nagfa-fasting. Parang ano din siya parang covering din siya dun sa someone na nagpa-fast. And someone na talagang sinasacrifice yung sarili niya. So, ang dami nung pag-akyat namin, kasama ko pa yung tita ko sa Tiday. Diba, pag-akyat namin doon, okay na ba? Parang yung tanong ko sa'yo, okay na ba? Nandito na ba kami? Kunyari, in a way, ina-assist mo siya eh. Hindi kasi pwedeng pumasok sa Patmos diba? Pero So, sa kailangan ko pang magpaalam. Sa pag-assist mo sa kanya, doon sa 7 days na yun, talagang Ako, nahihirapan to be honest, ka. napaka-privilege na yung kaninang introduction natin na ma-witness natin. Why? Kasi someone that sacrificed his life, di ba? Yeah. Yung for 40 days, sabihin natin na parang, ano lang yan, dieting lang yan, or what. Pero, prayer and fasting, Diet? di ba pwede, diet lang ka, yan, 40 days? di ba, ng mundo. Pero prayer and fasting to, alam mo yun, na makita mo at hindi mo lang nakita at the same time, nakasama mo dun sa journey na yun. Kasi, Amen. di ba yung pag konting pag-ihi, di ba, pag-ihi. Bit-bit siya. Oo. Tsaka pagbaba dun. Kasi parang 36 na, Ron, hindi mo na kayang bumaba dun sa hagdan eh. Kasi yung Ano yun? mo, May arenola hagdan ka yung naman papunta or dun wala? sa room. Hindi, wala. Meron namang CR doon malapit. Sa room mismo may CR. So, gagapangin mo lang talaga. Hawak ka sa Kala ko kotse. pag arenola minsan ka talaga sasabihin eh. niya, gusto niyang magpunta ng kantin. hindi na ako Gusto niyang makaalam. pumunta ng gantong area dun sa Siya na Binye. yun, sa likod nakaano na ako sa kanya. Nakahawak na ako. So, kailangan Tsaka di ka na alamin. nga makakita din eh. Nakagano na ako. Ang nangyayari, palitan kami. May moment pa, naalala ko. Ano? Na parang 38, 39 na to. Na nung, may time na nagpapalitan kami na ti Daday. Na kailangan wala kasing may, though sasabihin naman ni Jairo na kaya niya. Siyempre, Yung 24 hours. Sa pagtulog. So, sa labas ng kuhato. Bawal kasi pumasok sa Patmos. So, sa may labas, meron doon parang balcony no, na malaki Para siya. kayong may binabantayan. Para kayong mga Parang Sa ward. parang kaming So, 24 hours, syempre hindi naman ako all the time nagising. So, kailangan, Atiday, Tapos nakapasok karelyebo mo ba na parang, ikaw naman, 8 hours ka. Ako naman, 8 hours ako dun sa balcony. So,
Though wala namang mangyayari sa kanya sa loob, pero alam mo yun, yung initiative mo na check-check lang siya, baka may mangyari. Minsan yung body natin, di ba? Ano yung magiging reaction niya on Tas the nakita, 38 pero day. nasaksiyan talaga nila kung paano sumuka. Oo. 39 na yun, yung sumuka Hindi ka lang, nung hindi lang malala. 39. Hindi yun, napuno Yung na all yung throughout, balde. yung last na yun eh. Pero What's that? Can you share that? meron kasi akong balde doon na puno ng tubig. Balde siya na, normal na balde. Nilagyan kong tubig para hindi masyado mangamoy pag doon ako. Kasi pag sumusuka ako, pupunta pa akong CR, ang layo-layo. So, kumuha ng balde doon para doon na lang ako siya sumusuka. So, 38, 39, suka na ako ng suka. Sabi ko nga sa testimony ko dati, lahat ng kulay ng suka, nasuka ko. Hindi ko alam, sa mga kumakain, sorry hindi ko alam. Mga acid na ibang Hindi ko alam kulay. may orange pala, may pula pala, may dilaw pala. Eh, Roy G. Biv na nasuka mo. Buong rainbow gumano. Oo, nasuka mo na yung Roy G. Biv. Meron palang ganun. Tapos that time, sobrang, meron pa, no? Alala ko lang biglang, pumitik yung likod ko, pas. Oh. Tok, gumanon yung likod. Saan banda? Sumusuka ko. Pumitik yung likod ko. Naalala mo to? Pumitik yung likod ko. Tapos tinawag ko na sila kasi hindi ko na kaya. Tiday, Ileng, tulong. Kasi hindi ko na mabalik yung likod ko. Legit. Oh, yeah. Legit, sobra. Mukha lang siya nakakatawa, no? Pero pag nandun ka sa part, True, true. anong gagawin? Anong gagawin? Mukha lang siya nakakatawa ngayon. Pero yung sama-sama yung emotion mo na 39 na na araw. Talikod ka, hilutin ka, hilutin. Oo, hindi na namin Umiiyak alam. siya ni tatay habang naghihilot. True, true. Kasi sobrang grabe talaga, Pas. Kaya iniisip ko nga eh. Alam mo ba, ang pinaka nagre-rebuke sa akin that time, ako nagpa-fasting na sa kwarto. Ako nagpa-fasting ng 40 days. May kasama. Right? Ako nagpa-fasting dito, may electric fan. Pwede ka pa mag-aircon kung gusto mo. Si Jesus nagpa-fasting sa wilderness. Wilderness, mag-isa. Yeah. Saan siya nun? Yung init, yung scorching heat. Tapos yung lamig ng disyerto sa gabi. Wala pang water. Walang water, full fast. For 40 days. Doon ako nare-rebuke ng Lord. Sabi ko, grabe, grabe ka, Lord. Grabe ka, Lord. Sige, tutuloy ko. Tutuloy ko. Ayun na nga. Pero doon tayo, no, sa sinabi niya kanina na mukha lang siya nakakatawa. Pero kung nandun ka talaga, ano pa yung nararamdaman namin sa nararamdaman mo? Tsaka kung privilege enough sila magbantay, ano pa ako, Pas? True. Correct. Hindi naman lahat tinatawag para mag 40 day fast. Amen. Tsaka hindi siya something na, tama, after ko mag-fasting, ilang beses ko pa lang siyang kinuwento sa church. Sobrang bihira. Oo. Kami pa yung namimilit, guys. Hindi- I-share mo yung pagkapas mo. Siguro kasi, Ron, no, Pas, na parang you don't credit it as an achievement. Hindi. No? Hindi talaga. Experience. Hindi siya achievement. Yeah, privilege. 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 Ilang beses ko siyang kinuwento sa pulpito? Wala. Isang beses lang pagbaba ko. Sobrang soft lang pa. Dahil sa Panginoon. Bilang wala 5, ako nababantayan na, nasasaksihan natin lahat ng preaching ni Pastor Jaron. To be honest, Oh, wala yeah, pang yeah. 5. Kahit 3 or konting 4 ano. Ito nga lang. lang, ganito, ito yung pinakamahabang Oh, kinuwento ko. ito po, yan yung detail. Ayun, detailed ito talaga. Hindi ko siya something na laging sinishare sa Kasi there was a time pinashare yan sa'yo sa meeting, sa meeting ng mga pastor. pastors. Pero yun lang. Parang last na nga yan eh. Sobrang ano nga Many lang years yan ago, 1 eh. year, 2 years ago. Pero minutes lang Mellow yun. down pa yun. Oo. Sobrang mellow down pa yun. Silip lang yun. Hindi siya. Ito siguro yung pinakamatagal. Bakit hindi ko siya laging sinishare? Kasi it is something between me and the Lord. Amen. Kung maging kalakasan to sa iba, praise God. Praise God. Pero it is something that very personal to me. Yeah. Tsaka naalala ko, you only shared that once sa Facebook. Oo, isang beses. Noong nag-anniversary. Oo, Kasi- may pilit pa yun. Hindi ko yun. Wala akong balak i-share talaga. Talang usap natin talaga yung Lord. Post mo naman para naging encouragement. Sabi ko po, Lord. Tagal ko pa pinag-isipan yun. Bago ko siya i-post. Well, true naman. Nag-encouragement talaga siya. Naging encouragement naman din. Isang beses ko lang siya pinost kasi ilang beses ko lang siya nikwento. Kasi ang naiisip kasi ng tao, wow, 40 days, nakaya mo. Yeah. Right? Ang credit sa akin. Parang ang nakikita nila, nakaya ng katawan mo, Pas, nakaya ng... Hindi ako yun eh. Kumbaga sa akin, hindi ko siya tinitake as something na nagawa ko. Something siya na pinagawa ng Panginoon. Kaya pag titignan, 40 days na kaya mo, hindi si Lord yun. Kaya nung natapos, alam mo ba, 39, tapusin na natin, no? 37, 38, 39,
40 pass. Akala ko pagdating ng 40 tapos na, which is June 10. Oh, yan yung tatanungin Akala ko ko tapos sa'yo. na. Hindi pa pala tapos. June 11 pala ang tapos. Oo. Akala ko talaga pagdating ng 40 days tapos na. Alam mo ginawa namin pagdating ng 40 days, bumaba kaming lahat. Pinyel, yung team ng Pinyel, Pastora May, lahat sila doon, kumain sila. Pero bago yun, may nangyari pa ng 39 Ibalik mo kami, day. 39 ba? Ibalik mo kami sa gabi na Yeah, 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 yeah. Very personal yun eh, sobrang personal yun. grabe yung Oh, glory yeah. ng Lord. Ano ka ba? Hindi. Pero alam ko, Sa video? Did. na-witness ko siya. Ito gusto mo ba i-share? Okay lang sa Okay, i-share. siguro hindi masyado. Pero okay yeah, na. yeah. Kasi ito, sige, sa part ko, dito sa baba. Wala akong idea dun sa nangyari. Ah, oo, nabalita Ang ko. tindi na nangyari dong glory ng Lord na pinaranas sa inyo. 39th day. Ako, I was doing normal, quiet time lang sa kwarto ko. Parang ako yung nag-send sa'yo ng Oh, voice ikaw. message. Basta normal, tapos, alam mo yung quiet time na yun, ang dami, syempre daming beses na na-experience mo ang Lord. Pero yun yung gabi na isa sa hindi ko makakalimutan. Para akong nakikita ko yung, Nangyayari. oo. Exactly. Dun sa pinya. Para kang grabe yung nasa glory amin, ng kasama Lord. mo, oo. Iyak ako ng iyak talaga. Yung time na yun, di ko mapigil yung sarili ko. Nag-chat ako sa core GC. Hallelujah. Ganyan-ganyan. Oo. Praise the Lord. Stay ng Panginoon. Ganyan-ganyan. Yung iyak ko, para dun sa inyo, sa taas, dun sa kwarto ko, parang nandun kayo at nandun si Jesus. Tapos yung kaharian ng Panginoon, yung kingdom ng Lord. Sobrang yung vivid. kalangitan, kitang-kita mo. Parang ganun. Hanggang ngayon, fresh Tapos, pa sa nung minessage ko yung core, parang nakita siya ni Kleng. Oh, yan. Biglang nag-PM si Kleng sa akin, Mayo? Sakto. Ito yung nangyayari, Oo. ganyan-ganyan. At this point, Oo. kaya ko nalaman kasi pinag-share niya yung mga audio, video, recordings. Eh, lalo akong naiyak. Grabe So yun. ano ba Grabe yun? yun yung gabi na yun. Hindi, ito Sige, nga yun. share Yun, mo. Hindi diba? siya planned eh. Hindi talaga. Tsaka yun yung moment, no? 39th day na hindi na ako nakakatayo. Hindi, ang Sabi ko pa- pinaka-point nun, sumuka ako tawag yun sa sapin. Tapos pag suka ko sa sapin, pinag-request ko sila ng panibagong sapin ba ng kama. Ang nagatid si Pastora May. 39. Paano napunta si Pastora Glenda dun sa... Andun na siya. Pumunta siya. Sa room. Pumunta lang siya. Pumunta sila ni Pastora May. Bit-bit nila yung yung sapin. sapin. Yung sapin, tsaka yung suka. Tapos dun sa room na yon, nandun ka na. Oh, pero nagpaalam ako noon kasi nga kailangan ko siyang, may nararamdaman ka ng something. Sabi ko kung pwede ba po ba akong pumasok, i-check ko lang si Pastoron, And ganyan. Tapos pumasok na rin si Ate Daday. Parang hinilot-hilot ka pa nga namin. Tapos no? pumasok Diba? silang lahat. Pastor Randy. Ano sila, Pastor Randy? Si Pastora May, Pastora Glenn. Ano sila lahat. Si Ellie nga nandun eh. Si Sister Andun Rose si din. Sister Rose. Sister Rose. Yung room na yun, ang late-late pero puno. Andun sila lahat sa kama. Tapos yung gabi Grabe ng yun. prayer night, Basta, Grabe yun. grabe yun, sabi ko. buong buhay ko, di ko makakalimutan yung gabi. Yeah. Ang haba nung prayer namin. May Kulang 3 hours, siguro 4 hours pa nga. 4 hours nga siguro yun eh. Umiiyak ka Sobrang lang. haba. Doon ko na Iba-iba yung emotion. May umiiyak talagang doon ko hindi na-experience ko yung ma-put into fire. words. Yung fire. Ang lagi natin naririnig yun, di ba? Fire, fire, fresh fire, fire from the Lord. Doon ko na-experience pa yung nagliliyab yung katawan. Tapos hindi na siya nagsasalita na si Pastor Jayron na siya. Hindi Tama. siya si Jayron. Hindi na ikaw yun eh. May mga times doon na parang si Lord talaga yung nagsasalita through him. Sabi ko, Lord, ang pinaka-prayer ko kasi noon, Lord, ayoko matapos yung 40 days na hindi mo ito tatapusin nang hindi kita kasama. Oo. True enough, no, yung Lord hindi niya ako binigo. Tsaka grabing surprise yun. Bago matapos, di ba? Tas grabe. Ng mabigat na presence ng Panginoon. Grabe yung anointing na binigay ng Lord. Oo. Tapos paano niya tinransfer yung anointing from one person To another. to another, Yeah. from one person to another. Tapos from me to someone. Tapos yung mga prophetic Na-receive di ba, yung mga prophetic messages na sinabi nila Amen. na true enough naman, talaga namang nangyayari. Yung iba siguro mangyayari pa lang. Yeah. Pero Pero I believe, sinet talaga ng Lord yung schedule. Totoo. Tsaka Kaya yung para nandun bago si Pastor matapos, Agenda. hindi tsaka may yung para, Pastor Randy pa nandun din, di ba? true, tsaka yung, bakit 39th day na, di ba? One day Kasi before. one day before mag-end, ibig sabihin, talagang, grabe yun. di ba? Ended it with a bang. True. Ganun nga.
Now, nung pagpunta mo sa 40, at minsan, at masarap din to eh. Oo. Yung time na magsisimula ka ng, tama ba, kumain. Breaking. Naalala ko, di ba, nung morning, may morning ng 40 days, si 41st yun. Daddy, ano, 41st. Di, 40 day. Ito yung pinakalas na talaga. Si tatay, ano, yun nasa Pinyal, si Daddy Romy. Si Dad. Si Dad, dun sa, Dad, ah. sa Pinyal. Sabi niya, oh, mamayang gabing alauna, matatapos ka na, di makakain ka na ng pampano. so sa breaking niya, pampano na yung nakaano sa kanya. Nanditrip lang Pa-joke yan. lang. Sabi niya ka, lulutuan kitang adobong baka. Mga mahirap mo yan. Can you share that? Yung after, yung 41st, grabe. Ewan ko, no? May video pa nun eh. Yeah. Oh, umiiyak sa ate daday. Hinainan ako doon na yung first meal ko after 40 days, kalabasa. Alam mo, kalabasa yung pinaka-ayaw kong Ayaw. gulay sa buong buhay ko. And hindi ka kumakain ng gulay. Hindi ako makain masyado ng gulay. Di mo, kumakain naman, hindi na daw siya. Hindi super. Pero kung may choice na iba, yung iba. So, ang pinaka-first sa akin, puree na squash. Squash talaga siya, ini-squash. Na puree na sobrang sapal-sapal lang. Tapos sobrang malinis. So, basta sobrang pure niya. Katas lang, tas May kinatkat, shout out kay tas Ate tubig lang. Marlene na Tas, gumawa nun, no? Hi, tita. Tapos yun, pag-serve yun sa harap ko, tas naamoy ko siya, umiyak na ako. Hagul-gul talaga na iyak. Grabe. Yung humility din, tinuro no, ng Grabe sobra. yun, sabi ko. Hindi ko nga ito kinakain eh. Ito isi-serve sa akin. Kinain ko. Tapos yung pa yung pinakamasarap for you. Tapos nung unang pagtikim ko, walang lasa. Walang lasa talaga. Pero ramdam mo yung init. Yung init na, yung comfort, lahat nandun eh. Tapos lalo kong umiyak na, grabe ka Lord talaga. Sa simpleng kalabasa, pinapakilala mo kung sino ka. Tsaka sa 41st ng, ano niya, ng fasting mo, doon ko na nilinis yung Patmos. Doon ko na nakita yung, doon ko na first na amoy yung dugo. Oo, grabe. Diba? Yung balde na punong-puno ng dugo na nilagay ko sa... 41 na yun. Doon na yun. Pag 41. Pababa. Doon yun. Kasi doon ako pwede Siya na akong naglinis. pumasok. Siyempre maglilinis na, wala na siya Hindi ko na doon. kasi kayang mag-ayos ng gamit eh. Ay, hindi ka talaga pwede eh. Hindi ka na talaga Hindi kasi pwede malinis talaga yung room ko kasi nung sobrang Tapos tidy. nakita ko yung mga damit niya. May iyak ka din eh, no, kung paano nagsimula. Tapos paano yung hindi organized yung mga gamit sa sobrang. Syempre, hindi naman na niya yun kaya. Tapos yung balde talaga, hindi ko makakalimutan na hanggang ngayon dala-dala ko. Yung punong-puno ng dugo. Tapos tinapon ko yun. First time ko makaamoy sa buong buhay ko. Ng ano? Nang amoy ng dugo na yun, na hindi ko maintindihan. Napakbombal. Dirt na kasi, parang Yun ano true. Parang dumi na ng katawan. nasa Dugo loob ng yun na sinumukha mo? nang sinuka niya. Tapos punong-puno, hindi ko kayang buhatin. Diba? Hindi ko kayang buhatin, pero kailangan ko linisin yung pato. Parang every 5 minutes sumusuka. Oh. Dugo, suka. Ano nga eh, habang tinatransfer ko siya dun sa bowl. Iniisip ko na paano to lumabas kay Jayron, paano niya to kinakaya. Diba? Pero alam nyo ba, nung pagbaba nyo, grabe din, sobrang nakaabang yung buong True, table of buong glass. mundo. Pero that's something na na pag-usapan natin sa mga susunod Oo. na susunod na panahon. Kasi si Direk, kumakat na si Direk. No? Pero alam nyo ba, kung ako tatanungin nyo, ano yung pinaka-lesson na natutunan ko? Oh, yeah. Or pinaka-takeaways ko sa 40 days na yun? Buhay yung Panginoon. Amen. Amen. Buhay yung Panginoon. Hindi lang kung paano ko siya na-experience. Buhay yung salita niya. Buhay siya. Totoo siya. At doon ko napatunayan na hindi lang sa tinapay nabubuhay yung tao, Amen. Totoo. kundi sa salita ng Panginoon. Amen. Every day, for 40 days and 40 nights, wala akong ibang kinain, kundi yung salita lang ng Lord. At sinustain niya ako. Amen. Salita pa lang yun ng Lord. Paano pa pag nagtiwala ka sa Kanya? Amen. Right? Hindi lang siya matatapos na nagbabasa ka eh. Ilagay mo na rin yung pagtitiwala sa Kanya. At hayaan mo na si Lord yung maghari sa puso. Kaya sa mga nakikinig dyan, no? If the Lord is calling you to do something in your life, do it. Amen. Regardless if your family, no?
is stopping you to do it, no? May mga hindrances ka, financial, physical. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo. Kasi yung same voice na nagsabi sa mundong to na magkaroon ng liwanag, it is the same voice na nag-uutos sa yung gumawa ng isang bagay. At kung naintindihan mo kung gaano makapangyarihan yung Panginoon, wala kang ibang pwedeng gawin, kundi ma-amaze lang. Alam mo yung yung pag narinig mo si Lord, pag na-experience mo siya, parang yung presence niya palang sobra-sobra na. Amen. Di ba? Ano pa kaya yung sabihin? May pagawa siya sa'yo, pagkatiwalaan kaya sa isang bagay. Kaya kung ikaw, tinatawag ka ng Lord sa ministry, tinatawag ka ng Lord sa kung anong bagay. Tinatawag ka mag 40 days. Or Kahit 7 days, kahit kahit 40 21 days. Kahit days. one day. Yeah. It doesn't matter kung ilang days yan. What matter the most is yung attitude tsaka yung puso mo habang ginagawa. Your Amen. heart. Right? So, Amen. surrender it to the Lord. So, this second episode ng aming podcast series, nawa may napulot sila. Yeah. Alam ko, Of course, meron. hindi pa to yung pinaka talagang malalim na pag-uusap about dyan. Pero if you want to know more about it, you can visit us on our church. Yeah. Actually, kulang ang Yes. oras talaga. Ang dami pa namin gustong pag-usapan, but I believe ito yung gustong ipasabi ng Panginoon sa atin. Sabi nga ni Pastor Ron, you can visit our church. Every Sunday service, you can visit us. Pero tatandaan reminder mo. lang. Hindi na Sunday service. Ito ay After After Sunday Sunday podcast. Bye!